Pribilehiyo na muli pong maimbitahan at ako po ay feeling at home palagi dito sa God Disable. Ang Pastor Eloy po ay para na rin kami mag-ano yan eh. Hindi ko alam. Magtatay. So, salamat po. Buhat pa po dun sa bukid. Dun sa, dun sa Ilaya. Dun na po kami. Doon pa po ako po ay nakakapagsalita na. At salamat sa Panginoon, ako po ay na-amazed. Ngayon lang ulit ako nakarating ng ganito po. At ako ay natutuwa sa paggawa ng Panginoon. Talagang lumalaki na ho at yumayaman ang God Disable Baptist Church. Yeah. Parang tinatalo na yata kami. Yan, joke lang. Hindi po, ako ay natutuwa po. Ako po ay nagagalak sa Panginoon. Sa lahat po na mga kapatiran narito, salamat po sa Panginoon. At tayo po naman ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan ko makatapos ng maaga. May meeting po kami ng 7. So, tapusin na. Aga pa po. Okay po. So, salamat po. Ngayon po ay anniversary ng married group. At naalala ko po, isa lang anecdote. Naalala ko nung grade 5. Ay ako nagawa ng speech. At ang akin toong binubula yung sinalita ni Rizal. Di ba ang sabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. I don't know why at that very young age ay paragang kino-contest ko si Rizal. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa'yo. In a sense na sabi ko, ay saan ba galing ang mga kabataan? Hindi ba't sa mga magulang? So, ibig sabihin, sa aking pananaw nung maliit pa, sabi ko, dapat ang mga magulang ang pag-asa ng bayan. Dahil sila ang nagtuturo sa kanilang mga anak. Sa kanila nang gagaling sila ang unang mga guro, sila ang unang mga nakikita, sila ang unang tinutularan. Kaya ang mga kabataan, kung ano yan, napakalaki po ng factor ng pamilya. Kaya huwag niyong isisi sa school. Kagagawan ninyo yan tapos sisisi niyo sa aming mga nagtuturo. Kayo ang nagpapalaki dyan, tapos kami inyo. Para mas mahalob yan, mga teacher. So, salamat po sa Panginoon. Ako'y hirap na hirap sa inyong paksa. Hindi ko alam kung paano ko aatakihin yung Acts 1:8. But, kasi po pag ako po yung nag-aaral, I want it, yung connection po nung talata, yung binigay niyong verse, and then married anniversary. Sabi ko, Pastor, paano ba ito? So, binigyan niyo ako ng puntos. So, sabi ko, yun ang ipipreach ko. But, salamat sa Panginoon. I surveyed the book of Acts. At ang hinanap ko po ay, naghanap ako ng pamilya sa Book of Acts in connection sa Acts 1:8. But yun po, tayo po ay tatalon dun mamaya. So, but then tayo po lahat muna tumayo. Buksan natin ang ating Bible sa verse na binigay po sa atin sa Acts 1 verse number 8. At tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Acts 1:8. Ayan. Ano po nakalagay? Ako po ay magbabasa sa Tagalog sa ating lingwahe. Ang sabi ng verse, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So yan po yung promise ng ating Panginoon bago po siya umakyat sa langit. Nangako po siya darating ang Holy Spirit to enable and to strengthen the church. And sa chapter 2, alam natin, sa pag-aaral po ay dumating na po ang Holy Spirit at silipin natin saglit yung mukha o yung aura ng unang simbahan na dinatnan o pinamahayan ng banal na Espiritu. Yun po yung ating nais unang mapansin. And from there, doon sa congregation, ay tayo po'y hahanap ng isang exact example sa banal na kasulatan ng isang pamilya na pinamumugaran o tinatahanan ng banal na Espiritu. So dito po sa chapter 2, bumaba na po ang Holy Spirit. Nagsalita po sila ng iba't ibang lengguwahe at nangaral po sa Apostle Peter. Kita natin yung tapang niya, yung kanyang kakayanan dito, yung kanyang sigasig sa pangangaral, epekto ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At dito po sa chapter 2, verse number 36, atin pong basahin hanggang 47. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nila ito ay nangaksakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro
at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. At sa ibang pangmaraming salita ay nagpatutuos siya at nangaral sa kanila na nagsasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Verse 41, yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan. Kayo po ba'y tumanggap na? Nabaptize po kayo? Amen. Praise the Lord. At naparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw, yaong nangaliligtas. Ay po'y manalangin, dakila po namin Diyos, aming Ama. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong biyaya sa amin. Ang magkaroon po ng anibersaryo ng grupo ay pagpapakita na ang iyong simbahan, O Diyos, ay lumalago. Na-organize, Panginoon, ang mga taong nasa loob at naroroon ang pagsisikap na ang bawat bahagi ng buhay o kalagayan ng buhay ay mapagbuti ayon sa inyong mga salita. Bilang kami po ay mga may asawa, bilang kami ay mga pamilyadong tao at may mga anak, tunay O Diyos, na mayroon po kayong kalooban sa aming buhay na nais nyong aming pong magampanan at magawa. O Diyos, ang mundo ay mayroon din pong pamilya. Ngunit alam namin na pagdating sa mundo, ang tutok nito ay doon lamang sa mga bagay na lumilipas. Ngunit Panginoon, ang inyong mga pamilya ay mayroong malinaw na dapat ipinaglalaban sa buhay pananampalataya. Kaya po ngayong oras na ito, kami po'y dumadalangin na kami po'y inyong samahan, kami inyong kausapin, kami inyong turuan, kami po'y inyong bigyan ng unawa na nanggagaling sa inyo upang itong buhay namin na ito, sa nalalabing oras ng buhay namin, ay magamit namin na talagang makita namin, ginagampanan namin ang kalooban nyo sa aming buhay. O Diyos, kami po'y humihingi ng pagpapatawad, paglilinis sa lahat ng aming kasalanan. Hugasan nyo po kami, Panginoon. Kami po'y nananalig, tumatangan sa kasapatan ng dugo, kamatayan, sakripisyo, persona ng aming dakilang tagapagligtas. O banal na Diyos, sa Kanya po ang aming kapatawaran. Pinupuri ka namin, pagpalain kami ng iyong banal na Espiritu, samahan po kami bilang siya ang tunay na guro, tagapagturo at tagapangaral, kami po'y Kanyang pagpalain. Ito po'y aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Ang ating pong lalakbayin dito po sa Acts chapter 1, alam po natin na dumating po ang banal na Espiritu sa buhay ng iglesia ng Panginoon. Sa chapter 2, binasa po natin yung mukha o yung larawan ng mga taong nasa loob ng iglesia na dinatnan o pinamahayan ng banal na Espiritu. And from that very big crowd po dito sa church, ay sisilip tayo sa Book of Acts ng talagang eksaktong pamilya o mag-asawa na masasabi nating talagang pinananahanan ng banal na Espiritu. Alam nyo, nung isang araw, ako po'y may kausap na miyembro namin nasa Australia. Alam nyo, nararamdaman ko yung Espiritu na meron talagang mga tahanan, meron talagang mga mag-asawa na talagang ginagabayan at tinatahanan at kinokontrol ng banal na Espiritu. Kasi lahat ng laban nila doon, dinadaan niya talaga sa panalangin. Lahat sa kaliit-liitang bahagi ng kanilang battle sa Australia ay talagang sa panalangin nila dinadaan. Sabi ko, totoo pa pala ang mga Daniel, ang mga Nehemiah, na kahit nasa gitna ng isang bansa na liberal, ay nananatiling konserbatibo.
nananatiling ang salita ng Diyos po ang sinusunod. So ngayon pong hapon, ayon po yung ating titingnan. Dito po, nais ko lang tingnan ninyo yung itsura ng mga taong tinatahanan ng banal na Espiritu. Kayo po ba'y ligtas na? Pag ba kayo namatay, kayo palangit na? Yan ang mga baptist Ang ating tanong, kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y pag namatay ay palangit na? Laging yan ang ating unang tanong. Pag inyong tiningnan, a life with Holy Spirit, this is just part of the introduction, but this is not the actual message kasi tatalong po tayo doon sa mag-asawang aking tinutukoy. Inyo pong tingnan, kung ang banal na Espiritu ay nasa isang tao sa verse 41, akin lang pong mamadalin, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan. From verse 37 to verse 42, ipinangaral po ang ating Panginoong Jesucristo. Number one, gusto kong ating makita, alive with the Holy Spirit, it is united with Christ in salvation. Tama po? Ang buhay na may Espiritu Santo ay konektado kay Kristo sa kaligtasan. Na tayo po ay nakatitiyak na tayo palangit dahil alam nating tayo makasalanan at alam nating walang ibang paraan sa ating kaligtasan kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Alam nating hindi tayo naligtas sa relihiyon. Amen po ba? Maglinaw nga tayo, hindi tayo naligtas sa mabuting gawa. Hindi tayo naligtas sa pagsapi sa anumang simbahan, sa binyag, sa bautismo, anumang mga seremonya, hindi po tayo naligtas doon. Tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng may banal na Espiritu na hindi ligtas. At hindi pwedeng ligtas na walang banal na Espiritu. Amen po ba? So, yung mukha niyan, united with Christ in salvation. Ikaw ay ligtas, ikaw ay palangit. At kay sarap isipin na kayong mag-asawa ay parehas sa palangit. Anuhin nyo gayong mag-asawang sa lupa lang ang magkikita. Tapos sa walang hanggan na may magkahiwalay din. Anong klaseng pagsasama yan? Kaya nga ating iginigiit mga kapatid na dapat ang ating mapapangasawa ay mananampalataya. Amen? Yun po yung ating isinusulong sa mga kabataan. Hindi lang po yun. Ano nakita natin? Yung mga na-saved, tinan nyo sa verse 41, sila ay nagpabaptized. Is that correct? Ako po'y naniniwala, ang taong tinatahanan ng Banal Espiritu, hindi lamang united with Christ in salvation, it is united with the church in association. Siya'y konektado sa church. Siya'y membro ng iglesia. Kayo po ba'y membro na ng church? Ng Baptist Church. Amen? May pagkilos ang Panginoon natin na tayo maging membro ng iglesyang ito. So, ang ligtas at pinangungunahan ng Banal Espiritu, dapat membro ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa bagay na yan. Acts 2:42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Okay, turo ng mga apostol. Yung mga taong ito na tinitira ng Holy Spirit ay nakikita nating talagang matibay sa turo. Matibay sa turo. United with the Bible. Alam mo yung talagang kaisa ng Bible. Ang kanilang prinsipyo, ang kanilang paniniwala, ang kanilang ginagawa ay talagang Bible po ang kumokontrol. United with the Bible in conviction. Yun yung mga taong tinatahanan ng banal na Espiritu. Bakit ko po inuna itong church? Mamaya po, meron akong gustong puntusin sa inyo. This is a church. Ngayon, another, in 42 to 47, yan, turo ng apostol, pagsasama-sama, pagpuputol-putol ng tinapay at mga panalangin. Makikita natin po dito, sila po ay araw-araw ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Meron ditong ginawa sa verse 44, ang lahat ng mga nagsisampalatay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Yan po ba'y tunay pa ngayon? Kung talagang may Holy Spirit tayo, anong tingin natin sa ating mga ari-arian? Iyo lang? Baka lang kayo lang nakikinabang dyan. Hindi ganun ang may Holy Spirit. Pag ikaw ay may banal na Espiritu, even all your properties, you don't consider it is your own. Ang sinisikap mo, tinitingnan mo, nakikinabang din ng iba sa mga pag-aari mo. Kaya nga mga minamahal, o kayo mga may sasakyang may aircon, bahalang kailangan nalalamigan diyan. Pasunuin nyo. Maghatid kayo. Yung inyong mga gandang-ganda sasakyan sa SM lang ang napunta. Nakukuha niyo po ang point ko? Sa kalahatan, united with the brethren in communion. Talagang merong talagang malalim na koneksyon sa mga kapatiran. Tinitingnan lang natin yung itsura nito mga kapatid. In 42, nananalangin sila. Yan, nabanggit ko kanina, nakakatuwa.
Biruin mo lahat ng kanilang mga tao doon nakasalamuhan ng hindi maganda ang ugali, yung kanilang mga problema doon, lahat sa panalangin dinala ng mga kapatirang yun. Oho. Yung po yung galing born again na naging Baptist at napapunta ng Australia, yung ating kapatirang tinutukoy na yun. Mga kapatid, united with God in supplication. In everything sa panalangin nila dinadaan. Yung po bang lahat ng inyong mga pag-battle sa buhay, sa panalangin nyo dinadaan? O sa away, sa Facebook. Ang mga Kristiyano ang away sa Facebook dinadaan Ako'y nag-deactivate ng Facebook. Yung ka naman pagbuklat mo gagayon ka na ng gagayon. Ubus ng oras mo kung saan ka dinadala. Di ba? Kaya minsan dapat kinokontrol lang natin ang ating sarili. Dinadama natin yung leading ng Holy Spirit sa atin. Hindi po ako against sa Facebook. Kung kayo nangangaral doon, nagpo-post kayo ng mga gospel, walang problema doon. Pero kung inuubos dyan ang inyong oras, hindi na maganda yan. Ano po? So, makikita natin dito, mga battle natin sa panalangin. United with God in supplication. At makikita natin, united in support through contribution. Talagang grabe po yung kanilang contribution dito. Yung kanilang pag-aari, ipinagbili nila, at kanila pong ipinamahagi sa lahat. To the point, talagang nandun po, ako yung hanga dito. Ako'y naniniwala dahil ang sabi na huwag muna kayong aalis dyan, darating ang Holy Spirit. At nung lumapag ang fresh na Holy Spirit, ito yung epekto sa buhay nila. Hindi sila naging madamot, sila naging liberal, sila naging mapagbigay mga minamahal. And then hindi lang yun, Acts 2:47, nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Tingnan nyo, nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. United in testimony of sanctification. Yung kanilang testimony, approved. Kakatuwa naman ng mga ito. Iba talaga Oo, hindi yung pareho lang naman pala kami. Hindi mo yung bibig nun. Ikapareho lang namin Hindi ganun Sila ay nagtatamo ng lingap ng buong bayan. Ang testimony nila ay kitang-kita. Alam nyo, kailan lang kayo mapapansin? Pag kayo kaiba. Pero pag kayo kapareho, hindi kayo mapapansin. Parehas lang So doon sa pagiging kaiba natin ng paglakad sa mundo, ay doon tayo napapansin. Naalala ko yung isang talata sa Bible, meron diyang isang talata na ikaw ikay maging handa sa pagsagot sa mga taong humihingi ng pag-asa sa iyo. Alam niyo ang nabulay ko sa talatang yon? Bakit sila nahingi ng pag-asa? Kasi naa-amaze sila sa paano ka nabubuhay. Ano bang meron ka? Bakit ganyan ka? Bakit kahit anong pigil kasi sumisimba ka? Bakit kahit anong pilit ko sa iyong bumarik, hindi ka bumabarik? Na-amaze sila at nai-encourage sila na humingi ng pag-asa, humingi ng paliwanag, mga minamahal. Yung bang mga nasa paligid natin ay nakakaroon pa ng dahilan para magtanong sa atin? Nakukuhan niyo po? O parehas lang? Wala silang hindi sila nababagabag. Kayo po ba nandyan pa? And then, sumasamba ng sama-sama. Nagpupuri sa Diyos. United with God in adoration. Yung kanilang pagsamba. So, ito'y church ito. Mamaya, pupunta tayo doon sa level ng family. And then, united with God in adoration and united in the gospel propagation. Amen? Ang sabi, araw-araw, idinaragdag ng Panginoon na naliligtas. Bakit araw-araw minaliligtas? Araw-araw minangangaral. Hindi naman tayo naniniwala. Kahit tayo naniniwala sa sovereign grace, hindi na tayo nangangaral. Hindi naman gayon Ang utos ng Panginoon tayo mangaral. Basta mangaral tayo. Ang Panginoon na nagliligtas, hindi tayo imbalance. Tayo biblikal. Kung ano sinabi ng Bible, yun ang ating ginagawa. Amen? Ngayon ito. Yung picture ng simbahan ganon. As a church. Pero ang tanong, pag dinala natin sa maliit na unit at ang tiningnan lang ay ang iyong sambahayan. Anong itsura meron ang ating mga sambahayan? Good ang church. Pag tumingin tayo, ang ganda ang active ng God Disabled Baptist Church, ang active ng Good Shepherd Baptist Church, Inikbulan Bible Baptist Church po, wala kayong Bible, ano po? Iba yung tanong May Bible po kayo, pero wala sa pangalan. Inikbulan Baptist Church, Tabangaw, May Rizal pa, Bihira. Mission. So, yung po mga minamahal, it's good, maganda yung aura, pero pagdating natin sa Panginoon, meron tayong tinatawag na individual judgment seat. Alam natin yon, tayo haharap sa Panginoon. Ang tinitingnan pa rin yung personal, yung individual. Right? Kaya po ngayong oras ito, mga minamahal,
Ito ang buhay ng mga miyembro ng iglesia na pinangunahan ng Banal na Espiritu. Ang buhay nila ay may kapangyarihan. Naroon ang kaligtasan, naroon ang pagiging kaanib, naroon ang pakikipagkapatiran, naroon ang panalangin, naroon ang pagbibigay, naroon ang kabanalan, naroon ang pagsasama-sama, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit, mga minamahal, kay sarap isipin na mayroong mga pamilya sa loob ng iglesyang ito. Amen? Na kinakitaan ng ganong kapangyarihan na magawa o nagagawa ang mga bagay na nakaluluwalhati sa Diyos. Ngayon po, ang ginawa ko, doon sa point na yon, as I surveyed the Book of Acts, naghahanap ako ng pamilya dito. Ang una kong nakita yung si Ananias at Sapphira. Sabi ko, hindi maganda ito. Hindi naman pwede itong masama yung testimony nila. So, hanap pa ako. Ang inabot ko po ay nasa bandang dulo sa Acts 18. Opo. Doon na ho tayo, mga minamahal. Acts 18 tayo. May nakita ako ditong mag-asawa. Married po sila. Amen? Kayo po ba'y masayang may asawa? Amen? Masaya po ho ba kayo? Sobra. Amen, amen? Taas nga ang kamay ng lahat, masaya pa! Parang yung iba... masaya pa tayo, amen. Now, meron tayong titinan dito, mag-asawa. Yan po ang ating bubulayin. Acts 18, verse 1 to verse number 3. Kilala niyo po ito? So dito po tayo magbubulay. I think one time, ito po yung nadala ko na rin ito pag-aaral nito, but sa ibang pagtingin natin titingnan. Acts 18, verse 1. Pagkatapos ang mga bagay na ito'y umalis. Alam natin po, bago ako tuloy, ang Book of Acts, alam niyo kung bakit tinawag na Book of Acts? Pinagtatalunan niya, yan ba Acts of the Apostle? Or Acts of the Holy Spirit? Or Acts of the Holy Spirit through the Apostle? So alam natin, andiin yan talaga ang Holy Spirit na gumagawa doon sa mga anak ng Diyos. So yung mga tao dito, mga minamahal na binabanggit, ako'y naniniwala na talagang tinatahanan, yung mga binabanggit dito, na maganda ang patutuo ay talagang pinangunahan ng Banal na Espiritu. Now, sisilip tayo ng isang buhay pamilya na atin titingnan sa pamagat na ang pamilyang Kristiyano na tinatahanan ng Banal na Espiritu. The Christian family that is inhabited by the Holy Spirit. At ang ating silipin, ang pamilya ko ba ay talagang pinangungunahan ng Banal na Espiritu? Sino bang nakatira sa aming tahanan? Kaninong espiritu ang gumagawa sa aming tahanan? Kayo po ba'y buhay pa? Nandiyan pa kayo? Okay, Acts 18 verse 1 to 3. Pagkatapos sa mga bagay na ito, ay umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila. Isang lalaking tubo sa Ponto na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa. So mag-asawa po si Aquila at si Priscilla. Sapagkat ipinag-utos ni Claudio, yung gobernador, yung emperor, na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. So the reason why ang mga taong ito from that place, from Rome, ay nakarating po ng Corinto, ang dahilan po ay ipinag-utos ni Claudio na umalis ang lahat ng Jew sa Roma. At dito po, pagdating nila ng Corinto, ay nakatagpo nila si Apostol Pablo. Nandiyan pa po ba kayo? Verse 3, at sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanaluyan siya sa kanila. At sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. At siya'y nakipagkatwiranan tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Griego. Now, so ito po, meron tayo dito nakitang mag-asawa na ang pangalan po ay Priscilla at Aquila. Ang nakapagtataka dito sa Bible, dito lang binanggit si Aquila na una Pero lahat po ng record sa Bible, laging inuuna si Priscilla. At si Aquila, kay Aquila. Minsan tinatanong, bakit po laging inuuna si Priscilla? Ang ibang commentator ay nagsabi na yun daw talent o yung personality ni Priscilla ay mas strong kaysa kay Aquila. Kaya parang laging ganon. Pero ako naman ay natutuwa na kahit sabihin na natin mayroong mga ganitong Kristiyano na mayroong babae mas mataas ang sweldo, mas matalino, mas mahusay, ay nagsama po sila ng mahusay. Hindi po sila nag-away. Amen? Lagi silang magkasama Lagi silang naroon. Kaya hindi po ibig sabihin may difference ay naroon yung paghihiwalay. Kahit pala ang babae ay mahusay, mas magaling, may leadership,
pwede palang magsama ng maayos. Amen? Oho, hindi po cause para maghiwalay. Lagi silang magkasama. Now, tingnan natin, bago natin silipin yung nangyari, silipin nyo po, nang sumulat si Apostle Paul sa Roma, silipin nyo lang po. In Romans 16, okay, Romans 16, meron po dito siya na binanggit in verse number 3 to verse number 5. Inyo pong pansinin ito. Ang pamilyang Kristiyano na tinatahanan ng banal na Espiritu. The Christian family that is inhabited by the Holy Spirit. Okay. Verse 3, batiin ninyo si Prisca. Yung pong Prisca, pangalan po yan ni Priscilla. Okay? Maaaring palayo yung isa o tunay na pangalan. Ano po? At si Aquila. Na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. Na ipinain ang kanilang mga leeg. Dahil sa aking buhay, mag-asawang hindi lang naman yung lalaki ang nagpain eh. Hindi rin yung babae lang ang nagpain, pareha sila. Kita na natin yung blessing. Na sa kanila hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Kapag binabanggit yung Priscilla at Aquila, yun daw pong lahat ng iglesia ng mga hintil ay ang sasabihin, salamat sa mag-asawang yan. Ang buhay ba natin bilang may kabiyak ay maipagpapasalamat? At ilang mga tao ang nagpapasalamat at sinasabing kayo ay biyaya na mag-asawa sa pamilya. Ngayon po, ang gusto, and then, sabi ng verse 5, batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Iglesia nasa kanilang bahay. Ngayon, makinig po kayo. Ang sumulat ng Romans ay si Apostle Paul. Pero ang author, ang Holy Spirit. Tama ho ba? Nang ipinipen o isinusulat ni Apostle Paul ang sulat na ito, hindi ho ba kayo nagtaka na si Apostle Paul in the book of Romans 16 ay nagsaysay ng maraming pangalan? Na ang mga taong ito ay may malaking bahagi sa pagsusulong ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Now, gusto ko makita nyo yon. Ang Holy Spirit ang nag-direct. Inilagay sa isip niya, isulat mo. Alam nyo, ang aking unang nakikita, hindi lang si Apostle Paul ang nakakaalaala sa buhay ni Priscilla at ni Aquila. Ang banal na Espiritu nakatatak sa isip niya kung sino ang mga pamilya at mga Kristiyanong mayroon talagang ginagawa para sa Ebanghelyo ni Kristo. Tumatatak sa Holy Spirit ang pangalan mo. Kung ikaw ay nabubuhay bilang suporta sa iglesia at sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi dito, salute, greet. That is to enfold in the arms, to salute, to welcome, to embrace, to greet. Opo. Para kay Pablo, kung mayroong mga taong dapat yakapin, dapat saluduhan, dapat tanggapin, dapat mahalin, ito ang mga tao o pamilya o mga mag-asawahan na tunay na kasama. Tunay na kasama. Tunay na kasama sa pagsusulong ng gawain ng Panginoong Jesucristo. Ito ang mga tao o pamilyang kaagapay sa gawain. Ito yung mga tao o pamilyang malalim ang relasyon sa manggagawa ng Diyos. Alam niyo, isang pribilehiyo ko bilang Kristiyano. Opo. Si Pastor Cesar, naririnig ko lang nun eh. Pastor Cesar, naririnig ko lang yun nun. Minsan ipinakilala sa Sabawan, bago pa akong Kristiyano. Ito ang tatay ng mga Baptist. Ako'y tuwang-tuwa. Yung pala ang tatay ng mga Baptist. At hindi ko na naisip na isang araw, kami ay magkakasama sa simbahan at magiging close ako sa kanya. Oo. Minsan kakatok sa pinto, hahanapin niya ako, mayroon kaming pag-uusapan. What a privilege. What a privilege also for these people na ma-meet si Apostle Paul. Amen? Sa mga tao ng kasaysayan ng pananampalataya. Ngayon, mga minamahal, yun po yung tumatatak. Ito ay ang mga tao, pamilyang namumuhay talaga ng may kabanalan at katotohanan. At hindi nalilimot ng Holy Spirit. Kasarap isipin na meron kang pinaglilingkuran na kahit hindi ka nakikita at napapansin ng tao, pero hindi ka naman nalilimutan. Amen po ba? Kaya kayo, kahit hindi napapansin, huwag kayong magalit.
Huwag kayong magtampo. Dahil ang maganda dyan, may Diyos tayong nakakakita ng ating ginagawa. Amen? Magkukulang po ang tao sa pagpaparangal at pagkilala, pero ang Diyos kailanman hindi. Ngayon, nariyan pa po ba kayo? Maraming tao ang nakasuporta at napapagod sa pagsusulong ng mga pakinabang na pantempora lamang. Nauubos ang buhay nila sa pagtatayo ng mga pride of life. Pero kapag sinilip mo ang mag-asawang ito, tinitingnan ko ang kanilang buhay sa account ng Bible, inubos nila ang kanilang buong buhay halos sa pagsusulong ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. What a family. First point in their lives. Ano po, bago natin tingnan yung characteristics o yung itsura ng merong paninirahan ng banal na Espiritu, I want us to see in Acts chapter 18, the providence of God in their lives or in their life. Bakit po? Inyong pansinin. Bakit sila nagkita sa Korinto? Hindi po, actually hindi nila pinalano. Bakit sila napapunta ng Korinto? Alam po natin, mga minamahal, pumunta muna tayo doon sa mag-asawa. Nung sila'y nasa Roma, nagalit ang emperador sa mga Hudyo at pinalayas. So walang choice yung mag-asawa kundi bumalik o umalis. At sila po'y nagpunta ng Korinto. At kung inyong papansinin naman si Apostle Paul, kung inyong papansinin yung flow, makikita natin yung providensya ng Diyos. May mga lugar siyang pinagbawalan ng Holy Spirit. Huwag kang pupunta dyan, right? And then kung you will see, dinadirect talaga sila and pumunta sila ng Korinto. Nagtagpo sila doon. Kayo po bang mga mag-asaway naniniwalang providence din kayo ng Panginoon? Nagtagpo-tagpo tayo. Nagtagpo kayo. Gawa ng Panginoon yan. Ako po ay taga Mabini, ang napangasawa ko ay taga Batangas. Sino dito yung mga magkakalayo? Sama, di ba? Ha? Negros. Ano are? Negro. Naalala ko nung una daw marinig ng asawa ang pangalan ko sa akin ni Ninang Ivy. Basta may kinukwento ni Ninang Ivy, Angel. Sabi nung asawa ko, sino kaya yun? Dalaga pa siya nun. Naging interesado siya sa pangalan ko. And then, nagkaroon ako ng girlfriend noong ako'y college sa Iglesia ni Cristo, Pastor. Pag kami nasa unahan kami ng upuan, kami nakatagilid, pares kami nagtititigan. Iglesia ni Cristo yon. At talaga napaibig. Ay ang sabi ko, ito'y kalooban ng Panginoon dahil nung ako'y pinagsasabihan ni na Sir Joseph, pakinggan nyo ito ha, mali yan, sala yan. Alam nyo ang ginawa ko noon? Sabi ko, sala ba talaga yun? Aakayin ko naman sa Panginoon. Alam nyo ang ginawa ko? Binuksan ko ang Bible ko. Panginoon, ipakita mong kalooban ng Panginoon sa akin. Pakbuklat ko ngayon. Zechariah chapter 4. Tinan mo ang nakala. Zorobabel, ang malaking bundok na iyon tatawirin. Oo nga, malaking bundok talaga ito dahil ang pamilya nito ay puro iglesia. Talagang bundok ito, mahihirapan ako. Pero ini-interpret ko yung Bible sa ganon. Mahirap yung mabulay Talagang malaking bundok. So, pamilya na Iglesia ni Cristo, talagang, mahihirapan ako bago ko ito maakay. Pero saka, papanalangin sa akin, ng aking tatay din sa pananampalataya, hindi ko alam kung bakit nagbago ang aking puso. Isang prayer meeting, ako'y nakaupo, sa church, ako'y palingalinga. Paglinga ako, may nakita akong isang dalagang mahaba ang buhok na nakaabukado ng damit. Sabi ko, parang maganda ito. Maganda ito. Aba, siya nga, yung naging asawa. Pero alam nyo ba, ikukwento ko ito, nakikwento ko naman sa inyo ito. Kami 5 years na, almost, malapit na rin magpakasal, pero wala pa kaming usapan sa kasal. Ito'y totoo. Ito'y alam ng aking misis. Ako'y napaibig sa isang babae sa church na walang nakakaalam kahit sino. Ako may tinititigan sa church na talagang pambihira. Maganda ito nga. Pero kami na. Ay, hindi ko maintindihan ang aking damdamin. Sabi ko, alin kaya ang kalooban ng Panginoon? Ganito Sabi ko, baka kakamali ako rin Baka hindi rin ang kalooban ng Panginoon. Baka. Pero walang kaalam-alam din naman Wala naman nakakaalam. Kundi ako lang Wala naman ang luko. Natuon nakikipagbaka sa aking sarili. Alam nyo, wala lang.
Dahil uli ang aking ginawa, ito sa tunay, ako iyak na. Panginoon, talagang magkakamali ako. Magkakasala ako, marahil talagang kailangan mo akong gabayan dahil alam, gusto kong malaman ng kalooban mo. Ako talaga po'y nakaluhod, ako'y umiiyak. Lord, please show me the will of God. Bumuklat uli ako. Bumuklat po uli ako. Gusto niyo malaman? Ha? Nagbigti si Judas? Hindi po. Kayo naman. Hindi. Song of Solomon. Ito na may alam nyo na, akala ang inuulit doon sa mga Song of Solomon. Tayo na may magkwentuhan muna. Song of Solomon, chapter 7. Yan. Nandito ang aking asawa eh. Ito po ang aking asawa. Tumayo ka nga, misis. Sige, tayo ikaw. Yan. Yun ang pinagmamalaki kong asawa. Salamat sa Panginoon. Ito yung talata, Song of Solomon 7. Tinan nyo ito ha. Verse 1. Pagkaganda ng iyong mga paa sa mga panyapak. Yan. O anak na babae ng Pangulo, ang pagkakahugpong ng iyong mga hita ay gaya ng mga hiyas na gawa ng mga kamay ng bihasang manggagawa. Ang iyong katawan ay gaya ng mabilog na tasa. Habang kayo nagbabasa, yung isa payat Sila ni mabilog. Okay, sige. Na hindi pinagkukulangan ng alak na may halo, ang tiyan ay gaya ng bunton ng dayami bunton. May bilbil sila ni, yung isa ay walang bilbil. Flat po eh. Ano ho? Ang iyong dalawang, wag na yan. Wag na natin bulayin yan. Wag na kayong bumulay dyan. Ay dalawang batang usa. Hindi ko na in-interpret yan. Ang iyong leeg ay gaya ng muog ng garing, ang iyong mga matay gaya ng lawa. Sabi ko, singkit yung isa, na may mulaga. So, sige, okay na, Panginoon. Ari na nga ho ang kalooban ng Panginoon. Tapos sabi ko, mambihira, ikina-attract sa katawan niya. Puro katawan na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Yan, magising ka. Hindi ho biro, totoo po yan. At salamat sa Panginoon. Ako nagpapasalamat. Alam niyo kung bakit? Kasi yung aking paglilingkod, piniling paglilingkod, salamat sa nakapartner ko. Kasi yung nakapartner ko, mapaghanap, materialistic, hindi ako tatagal sa ministry. Pero yung ikay may makapareha na kahit ano lang ang meron kayo, ay masaya na kayo. Kahit tayo mag-ulam ng itlog ng isang linggo, okay lang. Amen? Kaya sarap isipin na meron kang katuwang na talagang helpmeet mo o kasama mo sa gawain ng Panginoon. Kami naman nung una ang magkano galang ang support hanggang ngayon naman. Kami na may anugahong amin tuong kalakayan, wala po. Pero kami nagkakasundo sa maraming bagay. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon, the providence of God, ganun din po ito. Makikita natin dito na pinagtagpo po sila ng Panginoon. At makikita natin ang gawa ng Diyos. Sana kayo po mga may asawa, mga mag-asawa, ay kayo naniniwalang kayo pinagtagpo ng Panginoon. Amen? Yan ay regalo ng Diyos sa atin. O baka ngayon pa kayo nagdududa. Ito ba talaga bang kami? Katagal-tagal na? Sana hindi ho. Mga minamahal. So ang gusto kong makita natin, in relation to the church also, sa mga may pamilyang narito, hindi aksidente na tayo narito ngayon sa loob ng simbahang ito. Hindi aksidente na naging miyembro kayo ng God Disabled Baptist Church, ng Tabangaw at saka ng Inigbulan. Hindi aksidente na dito tayo inilagay ng Panginoon. Malinaw na ang bawat pamilyang naroon sa ating mga lugar ay inilagay ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung ang Diyos ang nagdala at naglagay sa atin, sa inyo, sa iglesyang ito, ibig sabihin, si Pastor Eloy ang gusto niyang maging pastor mo. Ako sa totoo po'y na-saved through the ministry of Peniel. And without the plan, ba't ako napapunta ng Good Shepherd? Doon ho ako napaliga So, hindi ko pinili. Ako naniniwalang ang Panginoon naglalagay sa atin kung saan tayo naroroon. So mga minamahal, the providence of God. Ngayon, atin pong sisilipin itong mag-asawang ito sa kanilang ginawang buhay. So the providence of God in their lives. And then the second point, which is the main lesson, the Christian family that is inhabited by the Holy Spirit. Tingnan po natin ito. Balikan natin ang Acts 18. Acts 18. Nagtagpo po sila, di po ba? Nila Apostle Paul. Okay.
Inyo pong tingnan doon sa verse 3 in the King James Bible. Okay, inyo pong tingnan. Acts 18 verse number 3. And because he was of the same craft, he abode with them. He abode with them. Ano po sa Tagalog? Nakipanuluyan siya. Kanino? Sa kanila. Inyong imagine na ngayon lang sila nagpangita. Right? Nga ngayon sila nagpangita, pero kung inyong titinan itong mag-asawang ito, nagbukas agad ng bahay. Nakita niyo po? Para kay Apostle Paul. Okay. Nais ko pong banggitin lang po ang ilang bagay. Sa chapter 16, hindi na ho natin mababasa, from verse 22 to 24, si Pablo sa kanyang pag-misyon ay nakaranas ng mabibigat at mahirap na karanasan. Sa Thessalonica, alam natin siya kinaladkad sa pamilihan, hinapak ang kanilang damit, pinagpapalo at ikinulong siya. Pagdating sa Berea, sa chapter 17, may mga Hudyo na ng gulo at bumagabag sa kanila kung kaya umalis siya roon at napapunta sa Atenas. Doon sa Atenas siya ay nangaral at nakaharap niya ang mga pilosopo. Pagkatapos sa Atenas, nagtungo siya sa Corinto at doon sa Corinto ay nakasumpong siya ng mag-asawang handang magpatuloy sa kanya. Ito ang mag-asawang, sino? Si Priscilla at si Aquila. He abode with them. Number 1, first point. Ang nakita ko dito mga kapatid, bagamat si Apostle Paul yung pinatuloy, pag sinabi nating a Christian family that is inhabited by the Holy Spirit, this is a family with its home. With its home. Merong tahanan for the Word of God. Isang tahanang bukas sa salita ng Diyos. Una, mahirap pong magpatuloy dahil inyong tingnan, kahit Kristiyano, pag parehas ang negosyo, nagko-compete, right? Pero dito, hindi sila magkaano-ano. Opo. Pero ang ating nakikita dito, bakit pinatuloy? Opo. Bakit pinatuloy ng mag-asawa si Apostle Paul? Ang pinakamatibay na dahilan kung bakit siya pinatiray, nauunawaan ng mag-asawa ang panawagan ng Diyos kay Apostle Paul. Am I right? At nauunawaan nila ang dalang aral ni Apostle Paul. Yun yung ating nakikita dito sa mga talatang ito. Ngayon, inyo pong tingnan, meron talata sa Luke chapter 10, verse 4 to 6. Luke 10, verse 4 to 6. Even though nakatutok sa man of God, atin lang inire-relay sa Word of God, Luke 10, 4 to 6. Luke 10, 4 to 6. Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain, ng mga panyapakman, at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan, at sa alinmang bahay na inyong pasukin, ay inyong sabihin ninyo muna ang kapayapaan nawa sa bahay na ito. At kung mayroon doong anak ng kapayapaan, na andoon ang anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya, datapwat, kung wala, babalik ito sa inyong muli. At magsisipanatili kayo sa bahay na yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, kasi may anak ng kapayapaan sa loob, amen? Sapagkat ang manggagawa'y marapat sa kanyang kaupahan, huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay. So ano nakikita natin mga kapatid? Kapag yung tao na yon ay may banal na espiritu, o yung pamilyang yun ay may banal na espiritu, talagang bukas ang bahay niyan sa salita ng Panginoon, even sa manggagawa ng Panginoon. Yun yung ating nakikita dito. The family where the peace of God dwells understood that he must take good care of the laborer of God. They are sensitive to the need of the laborer. They submit to the principle of the Lord that the laborer is worthy of his hire. Kaya mga kapatid, tinan ninyo, habang tayo nagpapatuloy, yung mga pamilyang lumalago dito, nauunawaan nila ang kanilang katungkulan sa mga manggagawa ng Diyos. Amen po ba? Yan po'y gawa ng Holy Spirit. Yan po'y pagkilos ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, pag naroroon ang banal na Espiritu, naroroon po yung malinaw na sensitibong paggawa ng Diyos sa kung ano ang dapat nating ginagawa. Another text, inyo pong tinan ito. 1 Corinthians 16:19. Bagamat nakafocus pa tayo sa Word of God, 1 Corinthians 16:19. Inyo pong tingnan ito. 1 Corinthians 16, verse number 19. Anong meron sa bahay ng mag-asawang ito? Binabati kayo ng mga iglesia sa Asa. Kayo'y binabating malabis ang Panginoon ni Aquila at ni Prisca. Yon, salamat, nauna si Aquila. Pati sa iglesyang nasa kanilang bahay. So mga kapatid,
Ito yung nakikita natin. Kapag ang isang bahay ay tinatahanan ng banal na Espiritu, ito ay merong isang bukas sa tahanan sa salita ng Diyos. Opo. Maraming pamilya ngayon sa iglesia ng Panginoon ang naturingang Kristiyanong tahanan. Pero wala nang puwang ang salita ng Diyos sa kanilang mga tahanan. Ano ang namamayagpag sa ating mga tahanan? Kawalang panahon sa Panginoon. Kawalang panahon sa salita ng Diyos. Kawalang panahon sa pagsamba sa Panginoon. Anong meron? Ako po'y meron ditong ilang nakita sa internet. 10 top issues in Christian family. 10 issues na kumukubabang at naninirahan sa bawat pamilya. Number 1, materialism. Pansinin niyo ito po, babasahin ko po, inyong pakinggan ito. Materialism is being hurled at us in every television, billboard, radio, and internet screen we encounter. Not to mention peer pressure. Too often, makinig po kayo, parents substitute presence for presence. Ipinagpapalit ng mga magulang ang presensya sa mga material na bagay na pwede nilang ibigay sa kanilang mga anak. Balance of work and family. Children are spending more and more time away from busy moms and dads. Wala na silang oras sa kanilang mga tatay at nanay at ang mga tatay at nanay ay wala ng oras sa kanilang mga anak. Para bagang ang naging prioridad na natin ay ang mga pisikal na pangangailangan at nabulag na tayo na ang pinakamalaking pangangailangan ng ating sambahayan ay espiritual. Yun na po ngayon, wala na ho ang salita ng Diyos doon sa mga tahanan. Sabi ko nga minsan sa illustration, parang tayo pong mga tao ngayon wala nang kinaiba doon sa mga nag-aalaga ng hayop. Di ba pag nag-aalaga ka ng baboy, pag napaliguan mo, napakain mo, masaya ka na. Sabi mo, mabuti akong tagapag-alaga. Mga minamahal, pagkaganyan lang ang tingin natin sa ating mga anak, pag napaliguan ko, pag napakain ko, ay ayos na. Ay di parang hayop yan. Nakuha niyo po? Dahil ang pinakamahalaga nilang pangangailangan ay salita ng Panginoon. Negative media influences. Hinahayaan natin talaga na ang namamahay sa ating mga tahanan ay mga cellphone, television. Ibinibigay natin ang ating mga anak sa television, ibinibigay natin ang ating mga anak sa cellphone at hinahayaan natin sila ang magturo. And then magtataka tayo isang araw, ba't ka ganyan ang ugali? Saan mo natutunan yan? Mga minamahal, ikaw ang gumawa sa iyong anak. Kung saan mo siya pinabayaang pumunta at ano ang pinabayaan mong gawin, ganun mo ginagawa ang iyong anak. Lack of communication. Wala nang usap. Wala nang malalim na communication. Ang ating mga anak ay nakakahanap ng gaan sa mga kabarkada, hindi sa magulang. Financial pressures, lack of discipline, father figure. Wala na rin po ang mga tatay, hindi na rin makita sa tahanan. Busyness, divorce, anti-Christian culture ang namamayani sa ating mga tahanan. Mga kapatid, kapag hindi na mayagpag ang salita ng Diyos sa ating tahanan, putol na ang henerasyong Kristiyano. Hanggang sa iyong panahon na lang ang pagiging Kristiyano. At isang araw ang susunod na lahi, hindi na nila alam ang Panginoon. Kaya po mga minamahal, sa mga mag-asawang narito, sa ating pamilya, ang ating bang tahanan ay tahanan pa ng pagsamba? Tahanan pa ng pag-aaral at pagbibigay ng mataas sa konsiderasyon sa salita ng Diyos. Tahanan pa ng panalangin. Tahanan pa ng pagpapumulat sa ating mga anak sa ating pananampalataya. Yun po ang mahalagang tanong sa atin dito ngayon. At dito makikita natin ang isang tahanang bukas. Bagamat kay Apostle Paul nagbukas, ang gusto ko lang ating masilip, yung tahanan ni Priscilla at Aquila ay pinamumugaran ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po, ang sabi nga, nagrereklamo tayong mainit. Ano po? Nagrereklamo tayong mainit, right? Pero yung mga lugar na may nagtanim ng puno, may nasisilungan sila. Right? Bakit po may puno ngayon? May nagtanim. Right?
Pag hindi tayo nagtanim ngayon, walang lilim na lililiman ng ating mga anak. Sa tindi ng sikat ng tukso at sikat ng impluensya ng mundo, wala na silang masisilungan. Bakit? Wala tayong tinatanim na salita ng Panginoon eh. Paglabas ang ating mga anak, isang gupo lang ni Satanas. Wala na. Mga minamahal, ibinabalik sa ating mga tahanan na dapat ang ating mga tahanan ay pugad ng salita ng ating Panginoon. Doon pinag-uusapan, doon pinagbubulayan, mga minamahal. Ibalik po natin. Ang priority ng tahanan ay pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang unang pastor ay ang tatay. O sa church po ngayon, ang isang passion ni Pastor Hernandez ay lahat ng tatay ay matutong mag-preach. Pinagtuturo niya ako ng homiletics doon sa mga married men. At least kahit pa paano nakukuha nga naman, nakakaroon ng idea kung paano gagawa ng salita, gagawa ng mensahe. Mga minamahal, meron pong isang simbahan na ang sabi, lahat ng aming miyembro ay kayang magturo ng salita ng Diyos. Pag kami bisita, kahit sinong mahila, pag iniharap, pwedeng magturo ng salita ng Panginoon. So mga minamahal, ang ating bang mga tahanan, with its home, nagbukas sa mga salita ng Panginoon. Another, tinan niyo po ito. Verse number 18. Balik tayo sa Acts 18, verse number 18. So pinatuloy po, pinakain si Apostle Paul. Dahil ito'y may dalang salita ng Diyos. Mga minamahal, tanawin po natin muli ang ating mga tahanan. Kung ano po ang namumugad sa ating mga sambahayan. Ngayon, dito po sa verse number 18, ayan po, ay di pinakain, pinatuloy si Apostle Paul. Pagdating ng verse 18, tinan niyo po. Tinan niyo. At si Pablo, pagkatapos na makatira ng roong maraming araw, ay nagpaalam sa mga kapatid. So, aalis siya ng Korinto. At buhat do'y lumayag patungo sa Syria. At, pansinin niyo, at kasama niya si Priscilla at si Aquila. Nung umalis, ako'y nagtataka dito, nasa Korinto na eh. Pero nung umalis si Apostle Paul, inyong pansinin, sumama yung mag-asawa. Anong meron? Mga minamahal, gusto kong bigyan ng pansin ito. Hindi lang sila sa Word of God, mayroong bukas sa tahanan. A family with its heart for the pastor, for the man of God. Gusto kong bigyan ito ng diin. Gusto kong bigyan po ito ng diin. They give themselves as companion for the Apostle Paul. From then on, nang sila nagkita, mga minamahal, sumama na po si Apostle Paul. Opo. Dahil nandun ang puso nila sa manggagawa ng Diyos. Bakit nila sinamahan si Apostle Paul? Sapagkat may puso sila kay Apostol Pablo. Sapagkat may puso sila sa Ebanghelyo. Tanong, how about their business? Ay may business sila eh. The first migration they made is because of the decree of Claudius the Emperor. Kaya sila umalis sa Roma dahil merong decree. Pero ang tanong, bakit sila umalis ng Korinto at sasama papupunta ng Efeso? Ano na nagtulak sa kanila? Walang utos ang emperador na sila'y umalis doon. Actually, marami ang naligtas at naging mananampalataya doon sa Korinto. Bakit pa sila sasama kay Pablo kung fellowship lang ang habol? Hindi na sila aalis doon. Amen? Kung business ang habol nila, marami ng mga suki, siguro sila doon. Mahirap sa business ang palipat-lipat ng lugar. Pero bakit sila sumama kasama ang hanap buhay nila? Look at this. They set themselves to be a helper and support for the Apostle Paul. Mrs. Aquila. Siguro lagi si Priscilla. Hindi ko alam kung sino nagyayakag. Mula ngayon, nakita natin itong taong ito, itong manggagawa ng Diyos na ito, itatalaga natin ang ating sarili. Sasamahan natin siya, susuporta tayo sa kanya. Sumama sila hindi upang maging pabigat, kundi upang maging kagaanan sa buhay ni Apostol Pablo. Nariyan pa po ba kayo? When the Apostle Paul moved from Corinth to Ephesus, Aquila and Priscilla packed up and moved their business with them and assisted in the founding of the church in that needy city. Sana ay hindi lamang bukas ang ating mga tahanan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kung tayo'y pamilyang tinatahanan ng Espiritu Santo, dapat talagang kasama din tayo ng ating pastor at ng mga manggagawa. Maganda na ang ating tahanay bukas sa salita ng Diyos, pero nakagagalak na nakikita nating sumusuporta tayo sa pangangailangan ng ating pastor. O kung
at kung kasama tayo ng ating pastor sa lahat ng bahagi ng gawain. Ano man yung vision, ano man yung inilalagay ng Panginoon, laging sinasabi ng mag-asawang ito, kami ay narito, kami ay tutulong sa iyo. Kasama mo kami, pastor. Nasa likod mo kami, pastor. Mga minamahal, at itong mga taong ito, ang isinulat ni Apostol Pablo at tumatak sa banal na Espiritu upang isulat sa book of Romans chapter 16. Hindi nalimutan. Nasaan si Apostle Paul? Sa Acts 18, 1-3, nasa na mag-asawang ito? Nasa Corinto. Nasa na mag-asawang ito sa Acts 18, verse 19-26, nasa Efeso. Kung nasaan si Apostle Paul, naroroon yung mag-asawa. Opo. Sa mga bagay na ipinakikita ng Panginoon na dapat gawin, tapusin, ayusin, may pamilyang katulad ng pamilya ni Priscilla at Aquila na palaging kasama at sumusuporta. Amen po ba? Ito'y malinaw na halimbawa ng isang pamilya naghahanap buhay upang suportahan ang gawain ng Panginoon. Na sila'y naghahanap buhay, hindi lang talaga para sa kanilang sarili. Sila'y naghahanap buhay, alam niyo sa church, meron dyan sa amin, monthly, sa akin dumadaan eh. Every worker have 2,000 pesos. Bukod pa ang support sa isla, bukod pa ang support kay pastor, bukod pa ang support sa ibang mga gawain, sa iba pa ang support sa conception. They are living in Canada. Opo, minsan may darating sa akin, 50,000 pa dalang bigay mo sa isla. Meron po kami manggagawa ng problema ng 500,000. 500,000. Alam niyo po bang sinulusyonan niyo ng isa lamang tao at isang mag-asawa lang? Para lang pagaanin ang buhay ng mga manggagawang ito at makapaglingkod magpatuloy sa Panginoon. Kalahating milyon, mga kapatid. Why? Their heart is in the Word of God. Their heart is with the pastor, with the workers of God, mga kapatid. Nakakatuwang makita na ang mga pamilya na kapag ang Panginoon ay mayroong inilalagay na mga gawain at proyekto na dapat puntahan, simulan, tapusin, naroon yung pamilyang yon. Pastor, kasama mo kami dyan. At hindi lang si Priscilla, pati si Aquila. Lagi silang magkasundo. Hindi sila nag-aaway. Kasi tinan nyo, kung itong dalawang mag-asawang ito magulo, ay magulo din ang relasyon nito sa pastor. Right? Pero dahil intimate at dahil sila'y binubuklod ng salita ng Diyos, ang kanilang pagsuporta din sa gawain ng Diyos ay solid. Kaya mga minamahal, nag-uusap yung mag-asawa, ano kaya misis? Anong inyong pinag-uusapan? Anong inyong pinagkukwentuhanan? Walang record na nagkaroon sila ng dispute. Hindi ako naniniwalang perfect si Apostle Paul, pero walang lumabas na issue. Walang gulo na nangyari. Mga minamahal, sila yung mag-asawang ganito ang isip. Anong ating magagawa para magawa ni Paul ang gawain ng Panginoon na magaan? At habang iniisip mo yan at ginagawa mo, naghahanap buhay po sila, mga kapatid. Nagdidindir sila ng tent. Pero kung titinan mo, madali ba yun? Ako hindi nadadali sa gagawa ng tent. Ngayon, ang lahat ng pamilya ngayon na naghahanap buhay ay para lamang para mabili natin itong lupang ito, mapatayo natin yung bahay na yun, mapaganda natin, mapatiles lang. Ganun na lang ang mga pamilya ngayon. Ang pinalalaki na lang ay mga tahanan, mga kapatid, pero bibihira na ngayon yung mga tao na nag-iisip para sa gawain ng Diyos. Pero tandaan nyo, mga kapatid, kapag kayo talaga'y pinangungubabangan ng banal na Espiritu, hindi ang pride of life ang inyong itataas sa inyong buhay, itatayo nyo sa inyong buhay, kundi kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? A family with its heart for the pastor. Another, malapit na ho tayong magwakas. Mamaya. Acts 18. Ito gusto kong makita nyo. Verse 19. At sila'y nagsidating sa Efeso at sila'y iniwan, at sila'y iniwan niya doon, datapat pumasok sa sinagoga at nangapagkatwiranan sa mga Hudyo. Ako malabo ang mata pag may salamin eh. Kaya kanina hindi ako makabasa ng tuwid. Pero pag ako'y walang salamin, hindi ko kayo kita. Oh, yun. Yung mga mukha niyo, hindi ko na kita.
Ayan, kita ko na kayo ngayon. Ayan, tingnan niyo po. At nang siya'y mapamanhikan nila na tumigil pa roon ng ilang panahon, hindi siya pumayag. Kundi nang siya'y magpaalam sa kanila at nang sabi, babalik ako sa inyo kung luluubin ng Diyos at siya'y naglayag buhat sa Efeso. So iniwan niya dito ang mag-asawa. Pansinin niyo itong mag-asawang ito. Pansinin niyo. At nang makalunsad na siya sa Cesarea, ay siya'y umahon at bumati sa iglesia at lumusong sa Antioquia. At nang makagugol na siya roon ng ilang panahon, ay umalis siya at tinahak ang lupain ng Galacia. So ito po si Apostle Paul. Verse 24, ito na po yung mag-asawa. At ngayon, ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos, kilala niyo po si Apolos? Na isang Alejandrino sa lahi at taong marikit mangusap ay dumating sa Efeso at siya ay makapangyarihan ukol sa kasulatan. Meron ditong isang lalaki na mahusay sa Bible. Si Apolos. At palibasa ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon, palibasa may maninga sa Espiritu ay kanyang sinalita at itinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus na ang nalalaman lamang ay ang bautismo ni Juan. Abay, nagtuturo ng Bible to. Alam niya ang Panginoong Jesus, right? But verse 26, at siya'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Datapwat, pansinin niyo, nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. Habang nakikinig yung mag-asawa, doon sa nangangaral, may sabit May sabit ito. Kanilang pinuntahan si Apollos at kinausap. At anong ginawa ng mag-asawa? Tinuruan. Ang bira, mga kapatid, ang gusto kong makita, mag-asawang ito, marunong magturo. Hindi lang magaling sa business, pero malalim sa aral. Amen? Now, a family with its head for the Bible doctrine and teachings. Ang isang pamilya na nandun ang utak at ulo sa mga tinuturo ng salita ng Diyos. Mahihirap na tent maker sila, ngunit malalim sa doktrin at aral ng salita ng Diyos. They expounded to Apollos the way of God more perfectly. We could say that the spiritual parents of Apollos are the couple. Remember, they are just poor tent maker. Pero hindi lamang bukas ang kanilang tahanan sa salita ng Diyos, hindi lamang bukas ang kanilang puso sa pangangailangan ng pastor, makikita natin yung ulo nila, yung isip nila bukas sa itinuturo ng salita ng Diyos. Amen? Mga minamahal, nakakatuwa ito. Nakakatuwang ganito ang relasyon natin sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ang sabi sa preaching ng pastor, huwag mag-aasawa ng unbeliever. Ang sabi ng mga magulang, mahalagay mayaman. May siga kontra ang magulang Nasaan na ang tinuturo? Nasaan na ang utak natin sa salita ng Panginoon? Alam niyo yung tinatahanan talaga ng banal na Espiritu, kahit nakaupo ka dyan, kahit simpleng tao ka dyan, tumatatak sa isip mo yung salita ng Panginoon. At yun din ang tinuturo mo sa iyong sambahayan, hindi ka kontra ikaw ng pastor sa mga prinsipyo. Ang sabi ng council ng pastor, huwag mong tuluyan. Di tayo sigurado sa pananampalataya ng lalaking yan. Ang sabi ng magulang, judgmental si pastor. May mga pagkakataong nagkakaiba tayo ng pananaw, na kung titinan siguro natin ay may parehong puntos, but never express rebellious spirit. Sanggai ka na simba ang pamilyang iyan, para namang walang natututunan sa itinuturo ng pastor nila Mga minamahal, inyong isipin ito, their head, yung kanilang pananaw kung ano yung tinuturo ng salita, nasa isip talaga nila, nasa utak nila talaga, mga minamahal. Alam nila yung doktrina, alam nila yung prinsipyo ng banal na kasulatan. Nakakatuwa yun. Mga simpleng businessman, pero nakikinig ng Bible, kinausap pa rito, tinuruan ng Bible. Alam nyo, ang pamilyang tinatahanan ng banal na Espiritu, their head for the Bible doctrine. Amen? You're able. Natututo tayo. Yung prinsipyo natin, pareho ng prinsipyo na sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi tayo magkabangga. Amen po ba? Hindi tayo kakontra ng pastor. Grabe itong mag-asawang ito. At kakaunti na po ngayon yung naghahanap buhay at subsub sa paghahanap buhay na malalim sa salita ng Panginoon. Pero ito kahit sila'y subsub sa paghahanap buhay, malalim sa salita ng Panginoon at habang sila narot, nakapakinig lang ng isang nangangaral, abay affected sila parinig ka nga. Tayo mag-usap. Tingnan mo ito, pinakita nila yung salita ng Panginoon. Mga kapatid, ganyan po ba tayo? Sana po'y ganyan tayo. Amen? With its head. And then, Romans 16:3,
Ano, kaunti na lang po ito. Romans 16, verse 3. Inyo pong tinan ito. Anong sabi? Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. Anong tawag niya? Hindi naman ito full-time na ano eh. Pastor? Kayo ba may mga membro dito na hindi naman mga full-time pero ang buhay ay full-time? Full-time mag-isip? Full-time mag-support? Full-time kumilos? Oho, mga minamahal. Ako po sa tunay, in category, I'm not a full-time ministry. I'm not a full-time one. Kung titinan ko, ako po ay nagsuko ng buhay. Tanda ko yun, 2 lang kami nag-forward. I'm more than willing to give my life. Kaya lang tinawag ako ni Pastor sa academy. Until now, tinitin ako kung hanggang saan ako ilalagay ng Panginoon. Opo. Pero, alam nyo mga minamahal, kahit hindi tayo full-time doon sa tinatawag na kategorya, pwede tayo mabuhay na parang full-time eh. Kamanggagawa, ramdam ni Apostle Paul na ito'y aming kasama, ito'y katulong. Ibig sabihin, a family with its hands. Talagang nandun yung kamay, nandun yung kilos, nandun yung tulong, mga minamahal. Pansinin po natin, mga minamahal, itong mag-asawang ito. Maging sa kabuuan ng gawain, sa paglilingkod sa iglesia, sa pagtuturo, sa pagsuporta sa kanya, nandun yung mag-asawa. What a family. What a partnership in the Lord. Tama po ba yun? This godly couple is worthy of commendation. Amen? Ang ramdam ni Apostle Paul katulong ko. Kaya nung siya nagsusulat, yung mga taong nagpagaan ng buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon, sumuporta, tumulong sa Kanya, hindi talaga inalis ang Holy Spirit. Isulat mo dyan si Priscilla at si Aquila. Pangalang hindi na mabubura kailanman at gawang hindi na mabubura kailanman. Mga minamahal, tayo ba bilang pamilya ay saan lang tayo naaalaala tumatatak? Baka naman tayo'y kilala lang sa paligid, sa ating mga pride of life, yan yumayaman, yan gumaganda ang sasakyan, tatak na tatak ka sa iyong paligid na parang ikay pinagpapala, pero pag ang Holy Spirit ang nagsulat, ni hindi ka maaalaalang isulat. Bakit? Ay, tinan nyo ha, sa ministry po, makinig po kayo. Ang mission, parang ganito yan eh, 2 side yan. In-illustrate po ito sa paglusong sa balon, right? Yung nalusong sa balon, yun yung tinatawag ng mga full-time. Nalusong sila sa balon. Pero mayroong nakahawak sa lubid. Ang tawag dun support. Pastor, so lumusong kayo, nandiyan ang church, may hawak na lubid. Pero pansinin nyo ito, mga minamahal. Pag yun talagang mayroong lumusong dun sa balon, at mayroong nakahawak, at talagang nakahawak, yung dalawang yun, tinan nyo parehas ang kamay, yung tunay na nakahawak, lapnos. Pero tinan nyo yung mga nakaganon lang. Yung lang. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating mga kamay. Nasa ng lapnos? Nasa ng mga pilat? Hindi ka mamili ng brand yung sasakyan dahil nag-first fruit ka. Hindi nakapagpatayo ng bahay dahil ibinigay mo sa Panginoon ang marami sa iyong tinatangkilik. May pilat. May mga bagay na hindi mo ginawa o hindi mo inuna para sa gawain ng Panginoon, para sa manggagawa ng Panginoon. Yun yung mga pilat ng ating paglilingkod na tumatatak sa puso ng Diyos. Kaya pag tinignan natin ang ating mga palad, mga minamahal, tayo ba talaga nakatangan? Nasaan ang lapnos? Nasaan ang hapdi? O hindi tayo nahahapdian kasi wala at hindi naman talaga tayo nakahawak sa tali ng Ebanghelyo. Mga minamahal, yung nakaramdam ng hapdi, yung nakaranas ng lapnos, yun talaga yung mga nakatutok at ako'y naniniwala na ang buhay nitong mag-asawang ito ay may mga lapnos sa kamay. Ipinahain ang kanilang lieg, ibinigay ang kanilang buhay, naubos ang kanilang oras para lang ibigay ang buhay nila sa gawain ng Panginoon. Mga minamahal, mga hindi full-time. Pero yung lapnos na yon ay hindi nakakalimutan ng banal na Espiritu Santo. Anong iyong pinapangarap? Kilala ng mundo o nakatatak ka sa Espiritu Santo? Isang araw, pagdating natin sa langit at alam natin talagang tayo naglingkod, makakangiti tayo. Amen? Hindi po ako against sa pagpapatayo ng bahay. Hindi po yun, huwag niyo ako ma-misinterpret. Inyo lang pong kuhanin sa tamang perspective.
Ano, hindi po tayo against sa tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Hindi po yun ang ating pinupunto. And then, Romans 16 verse 3 and 4, inyo pong tinan ito. Malapit na po tayo magwakas. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang leeg dahil sa aking buhay. Meron pa hubang ganyan? Mag-asawa, ipapain nyo ang leeg nyo para sa inyong pastor, para sa manggagawa ng Panginoon. Na hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Ipinako o ibinigay ang kanilang buhay. A family with its homage, allegiance, loyalty to the church or to the pastor. Opo. Alam niyo mga minamahal, ang presidente, di ba may PSG siya? Yung mga PSG yan, sila'y handang unang mamatay bago yung presidente. Hoping in the church, there are many people like that. Alam niyo na mangyari sa amin yung gulo? Sa akin po nakbunto ng sisi. Sabi ko, akin lahat ng sisi. Hayaan si pastor ay hindi masisi. Akin po, ako ang may mali. Hayaan ako ang mabasa. Not Pastor Cesar. Oh, ayan, kung ako ang mapagpulaan. Pero sa tunay, wala naman akong ginawa. Hindi ko in-influensya ng pastor. Pastor Cesar is Pastor Cesar. Oh, pero yung ako'y, parang ako ang mapagdiskitahan, ay ako'y natutuwa na rin eh. Sige, ako, akin lahat. Akin ang pula, akin ang sisi. Sige, ako. Ako na ang impluwensya kay pastor. Ako na lahat. Okay lang. Oo. Kaya lang, pinalalabas nilang mangmang si pastor eh. Parang na-impluwensya ng isang anghel lamang. Nalalaglag mula sa langit. Yun po ang tawag sa akin, fallen angel. Okay, thank you po sa inyo. I love you. Sila ay protector, hindi destroyer. Grabe ang loyalty ng mag-asawang ito, maging ang kanilang leeg ay kanilang ipapain para sa buhay nila ng kanilang pastor. Paano pag nasa alanganin na ang kalagayan ng pastor ninyo? May mga pamilya bang handa pang ipain ang kanilang leeg sa buhay nila? Buhay nito? Paano pag nasa alanganin na ang pinansyal ng pastor ninyo? May mga pamilya bang handang ipain ang kanilang leeg para sa kanya? Paano pag nasa problema na ang pastor? May mga pamilya bang handang ipain ang kanilang leeg sa kanya? Paano pag nagkamali ang pastor? May mga pamilya bang handang protektahan siya at hindi wasakin pa? Ang military, laging ina-assure ang loyalty sa Pangulo. Ikaw ba, ina-express mo ang loyalty sa pastor mo? Amen? And then last, mga kapatid, hindi ko na ho babasahin. Basta ito lang yung nabasa ko sa Bible. Acts 18:2, Acts 18:18, Acts 18:26, Romans 16:3, Romans 16:4, 1 Corinthians 16:19. Laging magkasama ang mag-asawa. A family with homogeneity for the Lord. Hindi lamang si Aquila ang payag, pati si Priscilla. They have single heart to receive the man of God. Ito ang maganda sa pamilya. Pareho ang puso ng bawat miyembro ng tahanan. Amen? Grabe yun. Laging magkasama. Grabe yung kanilang intimacy, hindi lamang doon sa pagiging mag-asawa, kundi sa lahat ng bagay. Alam niyo yung intimate sila, hindi lamang sa kama. Intimate sila pagdating sa gawain ng Panginoon. Intimate sila pagdating sa pastor. Intimate sila pagdating sa ministry. Those are their intimacy. Talagang hand in hand. Opo. At walang record, ang mag-asawang ito ay nag-away o nakaaway si Apostle Paul. Ngayon, ako po yung maglulundo. So, homogeneity for the Lord. Pag tinanong ko yung mag-asawa, anong naimpok nila? Anong naitayo? Kung halos lahat binigay nila, pastor, sa gawain ng Diyos, anong pride of life yung tuong sasabihin naimpok o Pag tinanong ko, wala eh. Ngayon, gusto ko pong mag-illustrate sa Acts din. Sa isang kwento sa Bible na gusto kong inyong makita. Makinig po kayo. May isang pagkakataong naglayag sina Apostle Paul sa barko. Dumaan sa malaking unos, right? Mayroon silang ilang araw na gabi na walang liwanag.
Grabe po yung pinagdaanan. Pero pansinin nyo ito. Imagine nyo yung barkong parang Titanic na punong-puno ng mga bagahe. Pero nang dumadaan na sa unos, ang laging hamon, itapon nyo. Itapon nyo. Tapon yan, tapon eh. Tapon yan, gagaan para gumaan. Bakit? Mas mahalaga ang buhay kaysa mga material na bagay. Kung yung pagkip-kip mo sa material na bagay, ang magpapahamak ng iyong buhay, hayain nang mawala yung material na bagay para mailigtas mo ang iyong spiritual na buhay. Tama po ba? Pero pansinin niyo ang puntos, mga kapatid, habang palapit ng palapit, sa totoo, paubos ng paubos. At sa dulo, sa totoo, nagtalo na lang sila at walang daladala. Si Apostle Paul ganun din. Nagsimulang punong-puno sa mundo, natapos ng walang kamundo-mundo, pero punong-puno ng Kristo ang buhay niya. Mga minamahal, okay, pamilya tayo. Yes, ang tanong, ano ang dumadami? Ano ang lumalago? Puro mundo. Mga minamahal, sa dulo ng buhay tayo, pag namatay tayo, iiwanan natin ang lahat. Pero ang gandang illustration nun, habang naglalakbay si Apostle Paul, parang buhay niya na rin. Ang dami kong ipinagmamalaki, ang dami kong iniingatan, pero lahat ay aking itinapon alang-alang kay Kristo Jesus. Mula sa isang buhay na punong-puno ng mundo, ay natapos sa isang buhay na kakaunti o halos wala ng mundo at ang punong-puno na lang sa buhay niya ay si Kristo Jesus. Mga minamahal, ang pamilyang ito marahil walang masyadong maraming mundo, pero punong-puno ng ligasiya kay Kristo. Mga kapatid, this is the family. Isang pamilya, isang mag-asawang tinitirhan ng banal na Espiritu. Kaya, huwag malungkot. Kung walang bahay, kung walang sasakyan, well, kaya namang magpala ng Diyos. Hindi po ako against doon. Pero kung dahil lang sa paghabol mo sa mga bagay mo, wala ka sa gawain ng Diyos. Dahil lang sa paghabol mo sa mga bagay na iiwan mo ang ministry ng Panginoon, ay hindi mo iniligtas ang buhay mo. Sinasayang mo ang buhay mo. Tama ho ba? Mga kapatid, dahil ang dulot-dulo, si Kristo ang haharapin mo. Ngayong hapon, sana po'y pinagpala tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat tungo po tayo.